Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahan po natin ang ikatlong kabanata ng Kolosas at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ang kabanatang ito ay kasunod ng ikalawang kabanata ay nagsasabi na kung kilala po natin si Hesus Kristo, at alam ng mga taga-Kolosas ang tungkol dito, magkakaroon po tayo ng maayos na pagtugon sa Kanya. Ito po ay iglesia na puno ng pag-ibig at patuloy na nagbubunga. Sa ikalawang kabanata, ang mga iglesia ay nakakaharap din ng mga problema para sa tingin ng iba, sila ay napakagandang uri ng iglesia. May mga iglesia na malakas pagdating sa power ministry. Ngunit naniniwala pa rin sa mga paganong pagtuturo o kaya ay paniniwala. At sa paraan ng mga ritual. Kung kaya pinangahawakan nila ang iba't ibang mga tradisyon at iba't ibang mga pagpupuri lalo na sa mga anghel at mga idolo. Ito ba'y parang ang relasyon sa Diyos ay napakalayo. Nais ng mga naroon dapat po tayong maging maingat. Para sa mata ni Pablo ay mabuting ang simbahan ang mga nasa Kolosas, ngunit mayroon din silang mga problema. At ano ang maaaring gawin sa kabila ng mga problemang ito? Paano po natin mauunawaan ang tunay na kalooban ng Diyos? Ano ang nais ng Diyos para sa kanyang iglesia? At 611, paano po tayo magiging isang iglesia na tunay na nagbibigay kapurihan sa Diyos? Patuloy po dapat tayong napapabago. Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat. Ito ng puso sa mga bagay na makalangit at patuloy na mapabago ang buhay. Dapat po nating tanungin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay patuloy na papabago o kaya tayo ba ay katulad din ng mga lumang Kristiyano. O tayo po ba ay tulad ng isang panibagong nilalang bawat araw. O tayo po ba ay nahulog sa bitag ng iba't ibang mga tradisyon? Maaaring may mga pagkakataon na tayo po ay nahuhulog sa bitag ng kasalanan o kaya sa bitag ng iba't ibang mga tradisyon. Sa Espiritu, alam po natin na tayo ay napakagandang iglesia. Ngunit maaaring nahuhulog din sa tradisyon.
mula verse 1 hanggang 11. Ito po ang unang punto, unang bahagi. Sabi sa verse 1, binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuon ninyo ng isip ay mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, ituon ang kaisipan sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na nasa mundo. Pinapaalalahanan ni Pablo ang mga iglesia sa Colosas na ituon ang kanilang puso, ang kanilang sarili, ang kanilang paningin sa mga bagay na makalangit. Ang ibig sabihin po nito ay ang magkaroon ng pagnanais o kaya ay patuloy na hanapin ang kalooban ng Diyos. Ang mga taga-Colosas ay mayroong kapangyarihan na ngunit ano ang mga bagay na kanilang pinagtutuunang pansin? Para sa mga makamundong tao, ang lagi lamang nilang tinitignan ay ang pagtugon sa tradisyon o kaya ay pagsunod sa tradisyon. Hindi itinutuon ang kaisipan o kaya ay ang puso sa mga bagay na makalangit o kaya ay tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Sabi sa verse 2, mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Tayo po ay naibukod na mula sa naibukod na mula sa mga kaparitang nasa mundo. Ang kailangan po natin ay ang ituon ng ating kaisipan kay Kristo. Kaya po sasabi sa verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang atin po bang buhay ay napapabago? O kaya tayo ay nababago bilang tao? Kung tayo po ay nakay Kristo, naroon pa rin po ba na ang tinitignan natin ay ang mga kaalaman mula sa mundo o kaya mga bagay sa mundo? Tayo maging sa pagdidisipulo, kung tayo man po ang cell leader or tayo po ang cell member, sa paraan po natin ng pagre-resolba, paano po natin ito ginagawa? Lalo na kung marami na po tayong nalalaman o kaya naranasan pagdating sa pagdidisipulo. At tunay nga sa 611, marami na po tayong naririnig na mga patotoo. At may mga pagkakataon na tingin natin ay sumusunod na po tayo sa kung anong makalangit, ngunit ginagawa pa rin po natin kung ano ang ginagawa po natin ay ang tugunan ito ayon sa gawain ng mundo. Ako ay nakaranas na may mga pagkakataon na ginagamit po natin ang ating mga karanasan kung kaya naman ikinakahon po natin ang problema ng ating mga cell member.
at ginagawa ang ating sariling kaparanan, sarili nating kalakasan upang resolbahin ang kanilang problema. Tayo ay binigyan ng Diyos ng maraming mga karanasan na espiritual. Ngunit may mga pagkakataon na ginagamit po natin ang mga karanasang ito upang kalimutan ang nararapat na pagkilos ng Diyos. Ngayon, pinapaalalahanan po tayo ni Pablo sa librong ito at sa kabanatang ito na sa atin pong pagharap, lalo na sa pagnanasa ng kalamnan, sa pagharap ng mga pagsubok na mula sa mundo, sa pagharap ng kaalaman na nagmumula sa mundo, ang natatanging paraan palabas sa mga ito ay ang ituon ng ating puso, ang ating kaisipan sa mga bagay na nasa langit, ang umasa lamang sa kanyang uri ng dunong at kaalaman. Ano ang magbibigay solusyon sa bawat nating problema? Iyon po ay ang kaligtasan na nagpumula sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit po tayo nagdidisipulo ay upang madala sila sa presensya ng Diyos at panigurado ang kanyang kaluwalhatian ng siyang maghahari. Dapat pong mapabago ang ating pag-iisip at hindi lamang madadagdagan kung ano ang ating kaalaman ng mga nalalaman, bagkus ay mapapabago din po ang ating mga puso. Sa verse 5 hanggang 11, pinapalakas o kaya hinihikayat po ni Pablo ang mga taga-Kolosas. Kaya dapat nang mawala sa inyo mga pagnanasang makalaman ng pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Ang harapin ang atin pong mga pagnanasa ang kadilimang ito. Ang susi ay ang manatili sa presensya ng Diyos na nabuhay maguli. Ang atin pong focus ay kung saan po natin dadalhin ang ating mga sarili. Sa verse 8. Ngunit ngayon, itinakwil na ninyo ang lahat ng galit, pot at sama ng loob, iwasan na ninyo ang palalait at malaswang pananalita. Dapat po nating ilagay ang panibagong tayo. Ang bagong ito ay patuloy na napapabago sa tulong ng Diyos. Sa higit po natin pagkilala sa Diyos, mas higit din po nating makikilala ang si Jesucristo na nabugay magmuli. Sabi sa verse 11, kaya't sa kalagayang ito wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mga bangis na tao, ang alipin at mga malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Noong mga panahon na yun, pagdating sa kultura ng mga Romano at Griego, ano ang kanilang mga pinag-uusapan? Sinasabi po dito na maaari po tayo maging panibagong tao.
Ngunit hindi ito nagagawa ayon sa kung anong nalalaman ng tao. Pagkus ay sinasabi na ang tao ay napapabago sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Atin pong mararanasan ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesus at tayo po ay mapapabago. Hindi po ito katulad ng simbahan sa Colosas na kailangan nilang malaman ang tungkol sa mga mistisismo o kaya ay sumunod ng mga karampatang mga tuntunin para makasunod. Ngunit ang sinasabi po dito ay maging katulad lamang ni Hesus Kristo. Sinasabi ni Pablo sa mga iglesia sa Colosas na huwag nilang isipin na sila ay magtatagumpay sa pamamagitan ng kanilang sariling kalakasan lamang. Huwag isipin na dahil sa kanilang mga tradisyon, sa mga formalidad na lalaman nila o sa tradisyon ng iglesia, ay yun po ang magbibigay kaligtasan sa kanila. Tanging sa paraan lamang ng pagtutuon ng isip at sa pamamagitan ni Hesus Kristo lamang mapapabago ang tao. Napakadali po sa atin na ituon ang ating kaisipan at focus sa mga bagay na nasa mundo. Napakadali po sa atin ang sumunod sa tradisyon. Napakadali po sa atin na umasa sa ating mga dati ng karanasan. Ngunit wag po nating isipin na mga karanasang ito ang magpapabanal sa atin. Dahil kung tutusin ang mundo ay tunay na masama, kung kaya dapat lamang tayong umasa sa Diyos. Lalo na pagdating sa pagdidisipulo, kung tutuusin ang mundo ay mas magulo at mas katakot-takot higit pa sa ating inaasahan. May mga pagkakataon na atin pong paniniwala ay ibang-iba pagdating sa ating mga kabataan dahil sila ay babad sa media at sa iba't ibang mga issue sa mundo. Sila ay nahihirapan pagdating sa mga issue ng kung ang nais ba nila ay babae o lalaki. O kaya may mga taong nahihirapan na nagsasabi na maaari silang magkaroon ng affection o pagnanais. Naway patuloy po tayong mapabago. Huwag po nating isipin na sapat na ang ating nalalaman tungkol sa Diyos. Bagkus sa atin pong pagdidisipulo, dapat pong mapabago lagi ang ating kaisipan. Dapat po nating ituon ang ating kaisipan sa mga bagay na nasa kalangitan. Hindi lamang po para sa ating henerasyon, ngunit sa bawat henerasyon, patuloy po dapat nating dinadala maging ang mga sumusunod na henerasyon sa daan ng Diyos. Verse 12 hanggang 17. Paano po tayo magiging isang iglesia na lumalakad sa kalooban ng Diyos? Dito po sinasabi ang tungkol sa mga relasyon.
bilang mga pinili ng Diyos, verse 12. Kaya nga kayo, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanina. No? Dito sinasabi na dapat po nating isabuhay ang mga katangian ng Diyos. Paano po natin gagawin yon? Paano po natin malalaman kung tayo po ay mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis? Ang mga ito ay nabanggit po sa verse 13. Kung mayroon gusot pagdating sa pagitan ng mga tao, naroon na tayo'y mapagpasensya at marunong magpatawad. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang patuloy na nagpapabago. Ito ay hindi lamang po nangyari sa mga panahon iyon, kundi patuloy na nangyayari maging sa henerasyon po natin ngayon. Ang magkaroon ng pag-ibig, magkaroon ng kapatawaran. Dapat po tayong patuloy na gumawa ng desisyon. Dahil kung hindi po tayo magpapatawad, mapupuno po ng problema ang ating mga puso. Maaring sa pagsisiyasat natin ng ating buhay, lagi nating sinasabi wala naman po tayong gusot sa iba. Ngunit paano naman sa hinaharap? Ang mga tao ay malamang sa malamang na magkakaroon ng problema sa iba. Ngunit ang nais ng Diyos ay mapuno po tayo ng pag-ibig at maging marunong magpatawad. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang magmahal. Hindi po din dapat tayo mabilis na mapikon o kaya makagalitan ng iba. O kaya mabilis na bumitaw pagdating sa pag-ibig dahil alam po natin na tayo ay pinuno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ako man din ay lagi kong pinapaalalahanan ng aking sarili. Halimbawa ay mayroong isang tao na hindi maayos ang iyong relasyon sa kanya. Maaaring pinipili mo lamang kung sino ang iyong kakaibiganin. Kung kaya dapat po tayong maging maingat. Dapat po nating isipin o dapat po nating pagtuunan ng pansin kung paano po tayo gumagawa ng desisyon. Ang iglesia ay mayroon pong koneksyon pagdating sa pag-ibig bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang kanyang mga mananampalataya. Ang pinag-uusapan po natin ay hindi kung gaano karami ang ating mga dinidisipulo, kung gaano kalaki ang ating simbahan. Ngunit ang usapin ay kung ilang tao ang kaya nating mahalin o kaya ilang beses natin kayang magpatawad. Pinipili po ba nating magpatawad at magmahal? Ito po ang nais ng Diyos. Ang tunay na mga pinili ng Diyos ay marunong magpatawad. Sunod,
Sabi sa 15, pagadain ninyo sa inyong puso ang kapayapaang loob-kaloob sapagkat iyan na dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayong umamit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Dito ay pinapaalalahanan po tayo dapat po natin hayaan na ang salita ng Diyos ang siyang pumuno sa atin. Para sa anong dahilan? Hindi lamang para marami po tayong malaman, at hindi rin po ito ayon sa kung ilang insight ang kaya nating itala mula sa Biblia. Ngunit ang katanungan ay kung nakakatulong po ba ang salita ng Diyos upang tayo ay maging higit na mapagpasalamat sa Kanya. Kung nagagawa po ba nating maging mapagpasalamat sa Diyos? At nakikita po ba ng iba kung gaano tayo marunong magpasalamat? Hindi lamang po tayo nakatingin sa kung gaano karaming kalaman ang ating natatanggap, kundi kung ito'y nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay. Sunod, verse 18 hanggang 25. Maging iglesia na hindi lamang nakatuon sa ministeryo. Dito ay isinulat ni Pablo kung paano po ba tayo bilang iglesia, bilang asawa, bilang anak, at bilang mga magulang. Sa puno ng buhay ay binibigyan din po na dapat dama pa din ang presensya ng Diyos. Ang pagiging mabuting paano po tayo magiging katulad ng Kristo? Dapat po natin gawin ito mula sa puso. Lahat po ng ating ginagawa, dapat po natin itong gawin para kay Kristo, para sa Diyos. Dahil tayo ay sumusunod o kaya ay naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, ito po ay nagpapaalala sa atin na ang vibe sa atin pong pamilya, dapat po natin itong gawin para sa Panginoon. Ang iglesia ay hindi lang po tungkol sa pisikal na estruktura, ngunit dapat po itong nakikita maging sa ating mga buhay. Nakikita sa uri po ng relasyon na mayroon po tayo sa ating mga kapamilya. Ako man din ay lumaki sa simbahan sa 611 Church. At noon ang aking kaisipan tungkol sa atin pong iglesia ay ang pagmiministeryo ay kailanman hindi problema dahil tayo ay
ay may pagkakaisa. Ngunit ang mga kabanatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang patuloy na nangunguna po sa atin. Higit po dapat nating unawain ang kalooban ng Diyos. At maging higit na mapagpasalamat sa Kanya. Naway patuloy tayong samahan at tulungan ng banal na Espiritu upang tayo patuloy na mapabago sa pamamagitan niya. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay dumulog sa presensya ng Diyos at purihin po natin siya. Banal na Espiritu, naway paguhin mo kami ay dumudulog sa iyo. Narito kaming isinusuko ang amin pong mga buhay sa iyo. Panginoon, naway patuloy mo kaming pabaguhin.
Banal na Espiritu, tulungan mo kami upang manatili sa iyo, upang matanggap at mabuhay ng ayon sa kalooban mo. Panginoong Yesus, pinapasalamatan ka namin, lalo na sa pangunguna sa amin at sa iglesyang ito. Panginoon, amin pong iniiwan ang aming nakaraan. At ngayon nga, O Diyos, ang nais namin ay mapabago sa piling mo, Panginoon. Naway tulungan mo kami upang higit kaming magkaroon ng connection sa iyo at manatili sa iyo. Mga kapatid, nais ko kayong maghanap ng kapareha at atin pong pinipili ang verse 1 to 4 at gamitin ang mga bersikulong ito upang mangusap sa atin. Gamitin po natin ang verse 1 to 4 upang mangusap po sa atin at ipanalangin ang ating mga sarili. Panginoon, tulungan mo kami
Tulungan mo kami, O Diyos, na magtuon lamang sa iyo. Panginoon, amin pong itinadalangin na tulungan mo kami na kami ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo. At patuloy na umasa lamang sa iyo. Panginoon, palayain mo kami. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, ang nais po natin ay ang mapabago ang atin pong mga buhay. Marami po tayong mga kahinaan. Sa Biblia, sinasabi na, may mga pagnanasa po tayo, mga kasakiman sa atin pong buhay. Mga pagsisinungaling. Mga kapatid, atin pong tanuin ng Diyos, atin pong naisin o kaya sabihin sa Diyos na sana'y magliwanag siya sa atin pong mga buhay. May mga pagkakataon na ayaw po nating sabihin sa Diyos ang atin pong mga kahinaan. Naway ang banal na Espiritu ang magpabago sa atin. Atin pong ipanalangin na palayain po tayo ng Diyos sa bawat pagkukulang, ang bawat pagkakasala. Panginoon, tulungan mo kami na ituon ang aming kaisipan sa mga bagay na makalangit. May mga pagkakataon, O Diyos, na sa amin pong kaisipan, naroon pa rin ang mga pagkakasala at iba't ibang mga kasalanan. Panginoon, ang nais namin ay ang dalhin ang amin pong mga buhay sa iyo. Panginoon, ipakita mo ang mga pagkakasala na nasa amin pong mga buhay. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Banal na Espiritu, sa aming mga buhay, napakaraming mga bagay
na sa tingin namin ay alam namin ang banal na Espiritu. Ngunit nagiging dahilan ito upang kami ay hindi maging marunong magpatawad. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Tanggalin mo, O Diyos, ang ganitong uri ng kaisipan sa aming mga puso. Maraming beses na pag-aakala namin kami ay mas espiritual at mas makalangit, mas makadiyos kaysa sa iba. Ngunit may mga pagkakataon na ang aming ginagawa ay hindi nagbibigay kaluguran sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na mahalin ang mga taong sinasabi mo na dapat naming mahalin. Patawarin mo, O Diyos, ang aming kayabangan. Panginoon, naway patawarin mo kaming muli. Kami ay Kristiyano na ng ilang taon. Ngunit Panginoon, naway tulungan mo ako nalimutin o iwan ang bawat pagkakasala na sa amin pong mga buhay. Ngunit sa pamamagitan ng iyong mga salita ngayong umaga, kami ay tumutulog sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na ilagay sa kamatayan ang bawat kasamaan sa amin, ang bawat galit. Panginoon, palakasin mo kami. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at hilingin po natin na tayo ay tulungan ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay ng ayon sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na mabuhay ayon sa kalooban mo. Naway maalala po tayo ng Diyos. At sa paghubad po natin ng lumang tayo ay atin pong isuot ang bagong tayo. Higit po dapat nating makilala ang Diyos. Tayo po ay manalangin, atin pong ipanalangin ang ating mga sarili. Ipanalangin ang ating iglesia. Upang tanging kalooban ng Diyos ang siyang manatili sa atin pong mga buhay. Atin pong ipanalangin ang atin pong mga buhay. Panginoon, naway ang iyong kabutihan ang siyang pumuno sa amin. Ang mga katangian ng Diyos na atin pong nabasa ay mga bagay na dapat din po nating isabuhay.
Atin pong ipanalangin ng ating iglesia, ipanalangin ng ating mga sarili. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos at purihin ang Diyos ng may pagpapasalamat dahil tayo po ay minamahal ng Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay at magpaalam sa mga bagay ng mundo, katiwalian ng mundo, at ituon lamang ang ating paningin sa Diyos. Awitin po natin ang bagay na ito, ang awiting ito pagkatapos tayo ay tumanggap ng pagpapala.
tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Itaas po natin ang ating mga kamay na parang gumagawa ng cross. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Sa iyong ngalan, O Diyos, ay akin pong pinagpapala ang bawat isa, maging ang aking sarili. Ang mundong ito ay naipako sa krus tulad mo. Maaring para sa mundo ay tayo na ay katulad ng isang namatay na tao dahil sa mundo tayo namatay na. Ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo tayo ay muling nabuhay. At sa ating mga buhay, ang bawat makamundong mga pagnanais at pagnanasa ay namatay na. Naway mapuno po tayo ng pagliliwanag na mula sa Diyos. Sa kabutihan man, sa kababaang loob, sa pagkakaroon ng pasensya, sa pagiging mahinahon, pagpapatawad, kahit nasan man po tayo, naroon ang katotohanan na nagmumula sa Diyos, naroon ang kagalingan at pagpapatawad na nagmumula sa Kanya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay pinagpapala ko kayo. Aking pinagpapala ang bawat isa na atin pong matanggap ang mana nagmumula sa Kanya. At lahat ng mayroon tayo ay mula sa Kanya, para sa ating pong pamilya, para sa mga henerasyon na sumusunod po sa atin. Ating pong tanggapin na nagmumula sa Kanya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang umagang deposyon. Magandang umaga.